Dito yung dating daan po niyan sa ilalim. Ay, may ano? May... Tinakpan lang po. May ano sir, may tunnel? Opo, parang ganun po sa ilalim. Buong ano po yan, buong lapag. Pwede pong gumapang. Ito dati pong ano yan, kahoy tapos. Binago na ito. Endo pong pinagtataguan mga inchik po dati. Ah, dito. Tige, pasok mga na. hapon po pala, mga ganun. Mga hapon. Pasok nga tayo, sir. Kaso wala na po siyang ano kasi po tinambakan po. Dito po daan yan. Ayan siya mga kababayan, no? So, tinataguan ng mga hapon ito. Baka ito kulungan, sir. Mga kababayan, magandang araw sa inyo. Ngayong araw na ito ay nandito tayo sa Bulacan upang ipakita ko sa inyo ang bahay ni Soc Rodrigo. Ito po mga kababayan. At nandito nga po yung caretaker ng bahay. Napakaganda ng bahay kahit luma na. Ayan, meron nga ditong ano po, nakasulat 1932. Ayan. Sabi dito, Francisco Soc Rodrigo, 1914 to 1998. Guro, mamamahayag, manunulat, at senador. Isinilang sa Bulacan, noong Enero 29, 1914. Nag-aral sa Ateneo de Manila 1930 to 1934 at sa Universidad ng Santo Tomas 1934 to 1935. Nagtapos ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas 1938. Naging senador 1955 to 1967. Lumaban sa batas militar ng rehimeng Marcos. Napiit ng 3 ulit noong 1972 to 1978 at 1982. Miyembro ng komisyon sa Saligang Batas 1986. Itinaguyod ang wikang Filipino sa kanyang mga tula, dula, talumpati, artikulo at maging sa pagtuturo. Yumao siya noong Enero 4, 1998. Ayan, mga kababayan, binasa natin yung background. Grabe, oh. 1932. So, ito po yung bahay. Pasukin natin, mga kababayan. Nagpaalam po tayo sa caretaker kung pwede po i-vlog po ito. Kaya pasok po tayo. Ayan, ito po siya. Nakikita nyo po, mga kababayan. So, libutin muna natin. Kita nyo yung mga design ng bahay. Ganda. Palibutan muna natin mga kababayan. Ito po yung unang pagkakataon po na mag-cover po tayo ng mga lumang bahay o yung tinatawag na ancestral house. Yan, may mga puno din dito. Yan yung mga bintana, kakaiba. Ayan, iniisip ko mga kababayan, napakayaman siguro ng pamilya ni Soc Rodrigo. Yung mga kabataan ngayon hindi alam yung history. So ngayon, itong video na ito ay magpapaalala sa atin sa mga nakaraan. Grabe ito, yung warehouse, mga kababayan.
Yan, nilibot muna natin yung malaking bahay. Grabe oh. 1921. Anong ibig sabihin nito? MRM. Ayan oh. MRM 1921. Naku po. MAC. Ano kayang ibig sabihin yan mga kababayan? I-comment nyo nga po yung mga ayan, yung mga taga Bulacan. Eto mga kababayan, papasukin po natin yung warehouse ni Soka Rodrigo dito. Sabi nung caretaker ay lagayan daw ng mga bigas noon. So may nakalagay dito for the IC 1921 MRM MAC. Tingnan natin. Oh, napakalaki pala ano? Ayun, ito. Ano yan, sir? Ay, may palit Saranggola. sa Bulacan po. Ano, kayo sumasali? Opo. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na para akong lumundag sa lumang panahon. Sabi yung mga, ano sir, na may mga paniki na, ano? Isipin nyo mga kababayan kung gaano karami na bigas ito yung pinaglagyan, no? Isa sa mga, ano, no, mayayaman yung pamilya ni Soka Rodrigo, no? Sa lugar po natin. Kasi pag may ganito ka talaga, nung unang panahon, talagang prominente ka na, no? So, Yan, sabi nga dito mga kababayan, si Soka Rodrigo ay isa pong writer at journalist at isang abogado. At nagtapos ito sa University of the Philippines. At nag-aral ito sa Ateneo de Manila at sa University of Santo Tomas. At lumaban daw po ito sa Rehimeng Marcos. At nakulong po ng 3 ulit. Ayan mga kababayan. May bantay pa na aso, ano? Ayun, napakalaki. Ayan, tignan natin yung palibot. Ano ito, sir? Ito. ginamit lang po sa shooting yan. Parang balon dati ito, ano? So, ito yung likod. Napakalaki. Di ikaw na sir yung ano, yung susunod na magbabantay dito. Ano? Sabi po ni Papa, ganun rin daw po. May pamilya ka na din. Opo. Pero minsan ba dumadalaw din ba yung may-ari dito? Hindi pa ho nagpupunta po yung may-ari ngayon. Yung bago na. Opo. Yung dati po, lingguhan po uwi nila. Umuwi pa si Sok. Lingguhan dati, lingguhan. Kaya pala. Dito po namamahinga. Pero ang ganda ano, napakalaki. Siguro pag may mga social gatherings dito, napakaraming mga bisita dito, no? Opo. Ano? Dati ho, diyan po ginagawa yung mga meeting eh. Dito. Dito po, opo. Si Sok Rodrigo ay namayapa noong 1998, ano? Opo. Ayan, kita niyo po ang loob, oh. Ang ganda. Ito yung labas. Ito yung tatay ni ano. Anong pangalan po ng tatay niya, sir? Marcy po. Marcy. Opo. Kailan pa siya nagbantay dito? Anong taon ka nagbantay dito pa? 1985 pa? 1985. Opo. Eh di lagi niyang nakikita yung may-ari. Tay, lagi niyo nakikita yung may-ari na si Sok Rodrigo. 7 taon pa lang. Dito na ako. 7 taon pa lang. 7 taon. Eh, ibig sabihin nakita niyo po yung kabataan niya. Pali nung senador na siya. Ay, senador na siya. Kasi yung mother ko at father ko,
dating caretaker nila sa bukid. Yung kargado. Kumusta naman po ang ano po, ang buhay po nyo noon nung kasama nyo pa po yung tunay na may-ari dito, tay? Okay naman, walang problema. Mabait ho ba si Sok Rodrigo? Mabait lang. Nasaan na po yung mga pamilya niya po? Ang pamilya ni Sok Rodrigo? Nasa Manila lahat. Nasa Manila lahat. So hindi na sila nagpupunta dito? Bihirang-bihira na kasi nga hindi na kanila to eh. So bago na po siya? Bali pabisibisita. Ayun. Kaya po kayo naglilinis ngayon dahil may gagawing shooting dito? May tumingin kasi dito ng isang araw. Kaya hindi, kahit hindi naman walang shooting. Naglilinis talaga? Maintain po lagi. Tuwing kailan po kayo nandito, tay? Halos araw-araw dito. Halos araw-araw. Di kilala nyo rin po yung mga Enriquez po. Bali si Tita Mila Enriquez sa asawa. Bali bayaw niya si Ana. Bali bilas niya si Sok Rodrigo. Kasi yung asawa ng Enriquez dati, si Tita, kapatid ng mga Enriquez yun eh. Ayun. Sige tay, salamat po. Ayan, si Sir, kita nyo. Libutin muna natin dito sa labas. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ayan, ito siya mga kababayan, no? Francisco Sok Rodrigo, 1914-1998. Itong bahay po ni Sok Rodrigo ay talagang nasali po sa mga sa tinatawag na ancestral house. Yan, libot-libot pa tayo dito sa loob. Yan, napakaganda. Kayong dalawa lang sir lagi dito? Araw-araw po yun. Araw-araw? Ayan no, wala pang... mga ganito sir, hindi pa nababago? Nabago lang po. Ay, nabago na? Hinanay po yan. Kasi ito po dati wala yan. Kahoy rin po yan. Pero ito sir, mga original pa din ito. Ito dati pong yan, kahoy tapos Binago na ito. window pong pinagtataguan ng mga inchik po dati. Dito. Tige, pasok Mga nga. hapon po pala, mga ganun. Mga hapon. Pasok nga tayo sir. Kaso wala na po siyang kasi po tinambakan po. Dito po dahil yan. Ayan siya mga kababayan, no? So, tinataguan ng mga hapon ito. Baka ito kulungan sir. Dito po pala yung daan para. Ang daming mga kwarto, ano? Ayan mga kababayan. Ang daming mga kwarto, tabi-tabi. Ito yung CR. Ayan mga kababayan, no? Ayan. Yung iba kasi mga kababayan, kaya yung imahe ng mga lumang bahay ay nagiging negative yung pananaw ng mga tao dahil ginagawan po nila ng kwento. Yung mga horror movie sa mga pelikula. Kaya yung mga bata pag nakakakita ng ganito ay natatakot sila instead na alalahanin nila at pag-aralan nila yung tinatawag na kasaysayan ng ating mga sinaunang mga bahay at mga bayani ng bansa ay natatakot sila. Lalong-lalo na pag nakakakita sila ng ganitong mga bahay na lumang-luma. Nasabihin nila may multo. Which is wala naman mga kababayan. So dito kinukuha lang yung susi. Yan, may... dito. Ano yan, sir? Dito yung dating daan po yan sa ilalim. Ay, may Tinakpan lang po. May sir, may tunnel? Opo, parang ganun po sa ilalim. Buong po yan, buong lapag. Pwede pong gumapang. May exit siya. Opo. So hindi nyo pa yung nakikita ever since?
Eh, doon po kami dati nung naglalaro po kami, doon po kami tatago sa ilalim. Pero sa labas makikita mo yung pintuan niya. Wala po siya, eto lang po talaga daan niya. So, halimbawa, ayan, di ba may siya, mayroong parang exit siya. Saan lalabas siya? Pwede rin po, dito rin po kasi, kaso maliit lang po yung daan natin dati. So, talagang sinadya na no, para pag... Po yan, dito, kahoy po na flooring pamukhain niya. Mm-mm. Tapos hanggang dito po yung buta sa ilalim. Buo po yan, buo. Nung nagtatago-tago po kami, dyan po kami nagtatago. Ibig sabihin, may tunnel pala talaga Opo, siya. dito. Baka yun, no, halimbawa, meron silang, halimbawa, may mga kalaban, no? Opo, diba? ayun nga daw po yung kwento Diba? ng papa ko. May mga kalaban. Basta daw po may mga kalaban dyan daw po. Diyan sila nagtatago. Opo. Galing naman. Bumaksak lang po kasi. Nasira lang. Opo. Sayang, no, hindi lang na-maintain, sir, no? Opo. Matagalan po kasi. Tignan nyo na yung mga pintuan, no? Mga kababayan. Ang ganda. Yan, Nara pa. Nara. Yan, mga kababayan, kita nyo. Sir, akit nga ulit tayo. Kasi yung video kanina, hindi yan. Yan, meron pong magsasagawa po ng pelikula dito. Kaya todo linis sila, sir, ngayon. Pero araw-araw naman silang naglilinis. At sino ito, sir? Baka ito yung lola nila, no? Na, ito. Ayan. Ayan. Magre-research tayo kung sino sila. Ayan. Yung mga picture dito. Hindi rin po kasi kakilala lahat. Ayan, no? Ang gaganda nila, ano? Talagang makaluma. Bernabe. Buhay pa kaya itong Bernabe Studio na ito? Baka pinaano na lang yan, ano? Ayan yung mga kisame, mga kababayan, no? Talagang... Eto, sir, binago pa ito or... Eh, pa rin po yun. Wala akong binago. Ito yung pinaka... Ayan si tatay. Nagbawalis. Pero ikaw, sir, nasanay ka na dito. Halimbawa, kahit mag-isa ka dito, naglalaro, okay lang. Okay lang po. Dati naman po naglalaro po talaga kami dito. Yung anak mo, sir, dinala mo na dito. Natira po dito. Isang taon po kami natira dito. Pero ngayon, sir, saan kayo tumitira ngayon? Sa paligid po dyan lang po sa street po. So, ibig sabihin, talagang lang, bisita nyo lang Ako ito. yung umaga po. Ano yan, sir? Napuntahan na ba natin ito? Ito po papunta naman po sa loob ng Quezon ito. Ah, may daanan. Nakapunta ka na dun, sir. Ay, hindi pa. Tapos po Takot ka? Patingin. Ang dami palang nito. Mga secret door, no? Hindi ka pa nakapunta dyan. Hindi pa. Ganon. Di ba nakakatakot? Ilawan mo nga, sir. Ilawan mo nga, sir. Ayan, secret hidden place dito. Baka pag may kalaban, nagtatago sila, Talagang naka-design siya na mahirap hanapin, mag-hide and seek dito. Dito, sir. Ay, mga ito, Yung mga CR ng bago. mga CR. Naku, napakalaki talaga nito. Ayan, no? Ito, bago na ito. Bumaksak na rin po kasi yan. Ayan, bago na talaga siya. Ayan siya, mga kababayan. Yan yung mga bago na ito, no? Yan, bago na yan, mga bisadra. Pero yung mga kahoy, okay pa, no? Tara, ikot tayo, sir. Ikot tayo sa baba. Yan si sir.
yung pinakaanak ni Tatay Marcy. Ano pong pangalan niyo, sir? Iyan po. Ayun, Ian. Ian ano? Galyardo po. Ian Gallardo. Oh. Ito yung susunod na ano, magmamana dito sa binabantayan ni Tatay Marcy. Ayan. Yung mga puno ng mangga. Yan. Diba? Anong tawag dito, sir? Anong tawag dito? Ang laki, oh. Dati po maraming ganyan dyan. Dito, ito mga mangga na ito. May balon sir dito. Balon. Parang wala ano. Parang ito siguro yung dati. Ito na yung dati, sir. Original ito. Yung bato po, original na ano po talaga yan. Baka yan yung ano, sir, no? Yan yung ano talaga. Balon. Kaso hindi na ano talaga. Ito. Oh, isipin nyo, original lahat ito, sir, ano? Wala pong binago dyan. Walang ano laking semento, ano? Yung mga bricks lang yata yan, eh. Adobe po tawag dyan. Adobe. Laki ng lupa nila. Siguro, may ano ba ito? May isang hektarya ba ito? Hindi lang po. Dito po sa Bulacan, mga kababayan, tabi-tabi po yung mga ancestral land. So asahan nyo po na mako-cover po natin yan. Yan, well maintained po yung ano, yung lugar. Ayan. Kinukuhanan lang po natin ng ano yung paligid para makita nyo po gaano kalawak ito. Ano pong masasabi nyo mga kababayan? Lalong-lalo na po yung mga yung mga kababayan natin na yung gustong-gustong makakita ng mga ganitong mga lumang bahay, mga ancestral land na hanggang ngayon ay nakikita pa rin dito sa lugar ng Bulacan. Ito. And ikot pa tayo, sir, ano? Tapos mamaya paliparan natin, no? Para makita nyo yung lugar dito na maganda talaga. Sir, kanino naman ito, sir? Ancestral land din ito? Ancestral house? Kakagawa lang po yan. Parang inano lang. Trans ano siguro ito? Parang inano lang, sir, no? Ginawa lang talaga, no? Hindi siya original. Ayan yung mga kababayan. Ayan, nakabuha. Naalala mo dati pagka may mga dalaga, no? Tapos nagaano dito, hinaharanan, may mga gitara, di ba? Isipan mo nung unang panahon, mga kababayan, na wala pang internet, wala pang social media. Tapos yung ilaw lampara, no, sir? Siguro, naku, napakasarap balikan ng mga mga kababayan, mga sinaunang panahon ng panliligaw. Yan, no? Yung mga kisame, sir, original pa yan? Wala po. Original pa yung mga kisame niya. Ayan, si tatay po talagang nagwawalis po siya. Kailan, sir? Kailan pupunta yung dito, yung GMA, yung Jessica Soho? Babalik daw po sila na bukas po yata. Gagawa sila ng katatakutan na naman, Kaya yung mga bata, sir, natatakot sila, no? Pag nakakita ng mga lumang bahay, no? Kasi kala nila laging may may kababalaghan, may multo. Tingnan natin dito.